Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon tatalakay natin ang ugnayan ng Pilipinas sa International Criminal Court o ICC. Aalamin natin kung paano tayo naging miyembro, ang batayang legal nito sa ilalim ng 1987 Konstitusyon at ang mga kontrobersya sa ating pag-alis. Higit sa lahat, pag-uusapan natin kung may kapangyarihan ba ang Pangulo na unilaterally o mag-isang pawiin ang kasunduan ng Pilipinas sa isang pandaigdigang tratado. Simulan na natin. Ang International Criminal Court o ICC ay itinatag upang litisin ang mga individual na may kinalaman sa genocide, war crimes at crimes against humanity. Noong 2011, naging miyembro ang Pilipinas ng ICC, ngunit umatras tayo noong 2019. Sa presentasyong ito, susuriin natin kung legal ba ang pag-alis natin batay sa 1987 Konstitusyon at kung may kapangyarihan pa rin ba ang ICC sa ating bansa. May tatlong mahalagang probisyon sa ating konstitusyon na sumusuporta sa ating pagiging miyembro ng ICC. Una, ang Article 2, Section 2 o Incorporation Clause na nagsasabing bahagi ng batas ng Pilipinas ang pandaigdigang batas. Pangalawa, ang Article 7, Section 21 na nagsasabing kailangang aprobahan ng Senado ang anumang tratado. At pangatlo, ang Article 8, Section 5, Paragraph 2, Letter A na nagbibigay ng kapangyarihan sa Korte Suprema na suriin ang bisa ng mga kasunduan at pag-alis mula rito. Noong Agosto 30, 2011, formal na pinagtibay ng Senado ang Rome Statute, kaya naging ganap tayong miyembro ng ICC. Ibig sabihin, pumayag tayo na panagutin ang mga individual sa mga mabibigat na krimen laban sa sangkatauhan. Subalit, noong 2019, inanunsyo ng Administrasyong Duterte ang pag-alis na natin mula sa ICC. Ang tanong, maaari bang magdesisyon ang isang Pangulo na mag-withdraw mula sa isang tratado nang walang pag-aproba ng Senado? Noong Marso 2018, inanunsyo ni Pangulong Rodrigo Duterte na aalis na ang Pilipinas sa ICC dahil umano sa panghihimasok ng mga dayuhan sa ating soberanya. Pagkalipas ng isang taon, noong Marso 17, 2019, naging opisyal ang ating pagkalas. Ngunit ayon sa Article 127 ng Rome Statute, kahit pumatras ang isang bansa, nananatili pa rin ang jurisdiksyon ng ICC sa mga krimeng ginawa habang miyembro pa ito. Ibig sabihin, may kapangyarihan pa rin bang imbestigahan tayo ng ICC? Walang malinaw na probisyon sa ating 1987 Konstitusyon kung kailangan bang may pag-aproba ng Senado sa pag-alis ng isang tratado. Dahil rito, isinumpa ang kasong GR number 238875 kung saan iginiit ng mga petitioner na dahil Senado ang nag-aproba sa Rome Statute, dapat din silang may papel sa anumang pag-alis dito. Sinabi ng Korte Suprema na may jurisdiction pa rin ang ICC sa mga kasong naganap bago ang pag-alis. Ngunit hindi nito malinaw na sinabi kung dapat ngang aprobahan ng Senado ang pag-withdraw. Hindi lang Pilipinas ang bansa na umatras sa ICC.
Noong 2017 umatras ang Burundi, ngunit patuloy pa rin ang investigasyon ng ICC sa kanyang human rights violations. Sa Sudan, kahit umatas na, nananatiling hinahabol ng ICC si Omar al-Bashir para sa kasong genocide. At sa kaso ng Pilipinas, iginigiit ng ICC na may jurisdiction pa rin sila sa pangyayari mula 2011 hanggang 2019. Ipinapakita ng mga kasong ito na hindi otomatikong nawawala ang pananagutan ng isang bansa kahit umatras ito mula sa ICC. Sa kabuuan, ang pagiging miyembro natin ng ICC ay may matibay na batayan sa ating konstitusyon na humikilala sa pandaigdigang batas, ngunit ang pagkalas ng walang pagsang-ayon ng Senado ay nananatiling isang issue sa ating batas. Bagaman, umatras na tayo, hindi ito nangangahulugan na hindi na tayo maaaring imbestigahan ng ICC para sa mga kasong naganap habang miyembro pa tayo. Ipinapakita nito na kailangan natin ng mas malinaw na patakaran sa kung paano tayo sasali o aalis mula sa mga pandaigdigang kasunduan. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Sana ay nakatulong ang talakayang ito upang mas maunawaan natin ang issue ng Pilipinas at ICC, pati na rin ang epekto nito sa ating bansa at soberanya. Bukas ako sa inyong mga tanong. Hanggang sa susunod mga Law Companion.